Hello po, good evening. Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, commandment is trial for God. For the person, if deserve to the everlasting life. Commandment is trial for God. The men, if deserve to the everlasting life. Our topic for tonight. This is our topic for tonight. Ang ating topic, ang utos ng Diyos, ang pagsubok niya sa mga taong karapat-dapat, kung karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Our topic for tonight. In English, commandment of God for trial men if deserve to the everlasting life or eternity. In English. In Tagalog, ang kautusan ng Diyos ay pagsubok niya sa tao kung karapat-dapat siya sa buhay na walang hanggan. Ayun po yung ating paksa, topic. Para malaman nyo po na kasi marami pong church na hindi nakakaalam sa pagkaalam ng katotohanan, di ba? Maraming church na laging nagsisipag-aral at kailan pa man hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ayun po, sa akin nyo lang po malalaman yung po katotohanan dahil a messenger of God said to me on my dream. Many God talk to me for my dream. I messenger through of God. O yung inaaral ko sa inyo, hindi naman yung kayang i-aral ng iba, di ba? O sa akin nyo lang po malalaman yung buong katotohanan. Yung pagsubok po ng Diyos, yun yung mga utos, yung bautismong apoy. Pag nakatupad ka ron sa mga pagsubok niya, o yun, pwede ka sa karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Pero yun po yung mga utos, yung mga pagsubok niya. Pero yung mga kahirapan sa buhay, yung mga punishment po ng Diyos yun, punishment, parusa ng Diyos yun. Hindi po pagsubok yun. Ang pagsubok po ng Diyos, sa mga utos, lahat po ng utos, pagsubok niya yan. Ganun po, lahat po ng utos niya, pagsubok niya. Kung susunod ka ba o hindi. Ayun po, yung pagsubok ng Diyos, yung kanyang mga utos. Ang pagsubok po kasi ng Diyos, mabigat yung bautismo. Ayun po yung bautismo nga po yung tinutukoy. Mabigat po yung pagsubok ng Diyos. Pag nakapasa ka ron, pwede ka na sa buhay na walang hanggan. Kaya yung mga sumusuway na pastor, sa church nila, yung mga nagdagdag utos, mga maling aral na yan, hindi yan sa Diyos Kasi yung utos niya, yun yung pagsubok ng Diyos, yung mga utos niya, kung susunod ka ba o hindi, ganun. Kaya yun yung pagsubok niya, yung mga utos. May abangan nyo lang, yun po yung mga pagsubok niya, yung mga utos. Halimbawa, sabi niya, ganito, basta lahat ng utos niya, pagsubok ngayon. Sabi nga, ito ang wakas ng bagay. Nakita at narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga pinag-uutos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayun sabi sa Ecclesiastes. Yun po yung pagsubok niya, yung lahat ng mga utos po, ganun. Ganun mga pagsubok ngayon. Yung lahat ng utos niya.
Hindi ba, halimbawa sabi niya, wag mong tanggihan ang sayo'y humihingi o nangungutang. O halimbawa, may pera ka naman, o di ba, o, sabi niya yun wag mo sabi niya, ganun wag mong tanggihan ang sayo'y humihingi o nangungutang. O kung may pera ka, di pa utangin mo. O kung wala, di wag, ganun lang yun Pero may mga tao, di ba, kahit may pera na, hindi ka pa utangin, di ba? Kahit kapatid mo na, o di ba? Hindi ka pa utangin. Sabi ng Diyos wag mo itanggi ang sayo'y humihingi o nangungutang. O. Ayun, mga pagsubok ng Diyos yun. Pagka na matsupad mo yung mga utos na yon, o pwede ka sa langit, ganun po, sa yung mga utos niya. Diba, sabi ng Diyos, wag mong ganti ng masama. Ang masama, ayun, mga pagsubok ng Diyos yan, yung lahat ng utos niya. Hindi ka gaganti ng masama. Pagka, sabi niya, wag mong labanan ng masama. Di ba? Hindi mo siya gaganti ng masama. O ibigin mo yung kaaway na gaya ng iyong sarili. Ganon, mga pagsubok lahat ng Diyos yun, yung ganon. Sabi ng mga pagsubok po ng Diyos yun, yung mga utos niya, pagsubok niya po yun. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Mateo. Sabi ng Diyos wag mong tanggihan ang sayo'y humihingi o nangungutang o ganon. Mga pagsubok ng Diyos po yun, yung mga utos niya. Wag mong ganti ng masama ang masama. Ito sabi ng Diyos dito sa sa may Mateo 5:39. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao. Ayun huwag ka raw lalaban sa masamang tao. Kasi nga, yung mga masasamang tao, wala silang everlasting life. Kung anak ka ng Diyos, hindi ka lalaban doon. Tapos, hindi mo gaganti ng masama ang masama. Ayun, mga pagsubok ng Diyos yun. Halimbawa, ginawa ka ng masama o pabayaan mo na. Kasi nga, sabi ng Diyos akin ang paghiganti. Ako ang magpaparusa. Di ba sabi niya? O yun, pagka yung pinabayaan mo lang, sa Diyos na lang yung paghiganti o nasubo ka na sa Diyos. Sabi nga, ganon, yung mga utos niya, pagsubok niya yan. Patuloy ko, Kundi sino mang sa inyo sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. At sa maging ikaw ay ipagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. At sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad na 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang sa iyo ay humihingi. Bigyan mo sa iyo ang humihingi. Halimbawa, meron ka naman, di ba, yung kapatid mo mahirap o medyo nakakaangat ka sa kapatid mo, bibigyan mo kasi yung utos ng Diyos Kasi yung mga utos niya, pagsubok niya yun. Yung po yung pagsubok ng Diyos. Hindi po alam ng mga pastor na ituro yan. Ako lang po nagtuturo sa inyo. Lahat po ng utos ng Diyos, yun po yung pagsubok niya. Yun po yung tinatawag ng apoy. Ang mabigat na pagsubok sa Diyos, yung gusto natin, yun ang mahirap sa mabigat na pagsubok ng Diyos. Halimbawa, gusto natin, masarap sa laman, di ba? Masarap man babae, masarap man lalaki. Ayun ang mabigat na pagsubok ng Diyos. Yun po. Pag nakapasa ka ron, yun yung bautismong apoy, hindi ka ng babae, hindi ka ng lalaki, pasado ka sa everlasting life, sa eternity. Yun mabigat na pagsubok ng Diyos. Yung gusto natin, yung minamahal natin, gaya ni Abraham, di ba? Sinubok si Abraham. Yung iandog yung kanyang anak, yung minamahal niyang anak. Kita nyo, nung nasubok siya ng Diyos, sabi sa kanya ng Diyos, talastas kung natatakot ka. Yun. Kasi pagsubok niya Kasi pagka yung sumuway ka sa utos ng Diyos, wala kang takot sa Diyos. Sa impyerno ka pupulutin. Ganun po yun. Ganun. Mga pagsubok ng Diyos yan, yung mga utos niya. Basahin ko sa inyo uli,
Papatuloy ko. Bigyan mo ang sa iyo humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo ay nangungutang. O yung nangungutang, kung may pera ka naman, magpautang ka. Ganun. Kahit hindi siya makabayad, okay lang yun. Basta may pera ka naman. O, mapagsubok kasi ng Diyos yun eh. Kung mahirap kayo, kapwa mahirap, nakakaangat ka naman sa kanya, o may pera ka, di pautangin mo. Pag wala, di wag mong pautangin. Ganun lang yun. Pero yung may pera ka, mahirap yun kasi may pagsubok ng Diyos yung kanyang mga utos eh. O, gaya sabi rito ng Diyos sa may kawikaan, ito sabi ng Diyos sa kawikaan dito. Basta yung utos ng Diyos, yun po yung kanyang trial. Pag nakapasa ka sa trial niya, lahat ng utos niya, o isa kang taong sakdal, may kapangyarihan ng pumigil sa katawan. O gano'n, isa kang taong perfect. Man is not to stumble. The word's command is a perfect man. Perfect man is this. He is able to prevent on in a whole body. Sabing gano'n. Siya ay may kapangyarihan, pumigil sa kanyang buong katawan. Kasi yung mga utos na yon, yun yung mga pagsubok. O gaya ng sabi ng Diyos dito, no? Kasi sabi rin sa Mateo, di ba? Huwag mo sa itanggi ang sa'yo humihingi o nangungutang. At sabi rin naman dito sa kawikaan, kasi pag subok ng Diyos yan, yung mga utos niya. O pagka yung ginawa mo yon, alam ng Diyos, may takot ka sa Kanya. Ganun po yun. Pagka hindi ka naman sumunod, wala kang takot sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin nun. Ganun. Basta yung utos niya, pagsubok niya yan. Ito sa may kawikaan, 3:27. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinaukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay, na ito'y gawin. Pagka may pera ka naman, di ba, sabi niya, huwag mong ikait ang mabuting bagay sa kinaukulan. Pag nasa kapangyarihan ng iyong kamay, na ito'y gawin. Halimbawa, nangungutang o may kakayahan ka naman magpautang o tumulong, huwag may kait, sabi ng Diyos. Kasi pagsubok ngayon patuloy ko po, huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik uli. At bukas ay magbibigay ako. Pagka ikaw ay mayroon, o pag mayroon ka, hindi naman sinasabi na wala ka na nga, tapos pautangin mo pa. Yung meron lang, gano'n. Yung meron kakayahan lang magpautang, gano'n. O may kakayahan magbigay. Kasi nga, di ba, may istorya na kahit kapatid mo na, no? Naghihirap ka sa buhay. Gusto mo, nangungutang ka, hindi ka niya bibigyan. O nangingi ka ng pera, hindi ka niya bibigyan. O merong ganyan, di ba? May mga ganyang kapatid. Pero hindi nila alam yung mga ganong bagay, pagsubok ng Diyos yan, yung mga utos niya. Mamaya, papakinggan nyo lahat ng utos ng Diyos, pagsubok ngayon. Ganun po. Pagka nakatupad tayo doon, pwede ka na sa tatupad natin yung kanyang mga utos, yun yung bautismong apoy, pwede ka na sa everlasting life, sa eternity. Basahin ko sa inyong muli rito sa kawikaan 3:27. Huwag mong ikait ang mabuti sa ikinauukulan. Pag nasa kapangyarihan ng iyong kamay, na ito'y gawin. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik uli. At bukas ay magbibigay ako. Pagka ikaw ay mayroon, pagka mayroon ka, yung nakakaangat ka ba sa kanya, naghihirap siya, putangin mo. Ako ganun ako kahit mahirap ako, may nangungutang sa akin, kahit sino man, kamag-anak ko, pinautang ko. Kahit yung pera ko, sakto na lang, pero meron akong pamasahe, pautang ko yan sa kanya kung may pera ako. Ganun. Kahit wala nga, kahit na sakto lang yung pera ko, binibigay ko pa yun sa mga kapatid ko ganun ako Ganun ako, kaya nga naging tagapangaral ako ng Diyos Ginagawa ko kasi yung mga utos niya, ganun. Mga pagsubok kasi ng Diyos yung yung kanyang mga utos. Pagsubok niya po yun. Basahin ko po sa inyong muli rito,
sa Mateo 5:44. Dapat, ito sabi sa Mateo 5:42, bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Ayan mga pagsubok kasi ng Diyos yun patuloy ko po narinig nyo sinabi, ibigin mo yung kapwa. Kaputan mo ang iyong kaaway. Dapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway. Idalangin ninyo ang sa inyo ay nagsisiusig. O yun di ba mahirap ibigin yung kaaway? O yun, pero sabi ng Diyos, ibigin mo. Kasi mga pagsubok ngayon Pagsubok kasi ng Diyos yun, yung mga bagay na yun. Basta utos niya. Pagsubok niya yun. Patuloy ko po. Upang kayo maging anak ng iyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo iibig, sa nagsisiibig lamang sa inyo, anong ganti sa inyong kakamtin? Hindi ba gagayin din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang iyong babatiin, anong kalabisan ang iyong ginawa? Hindi ba gagayin din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo magpakasakdal na gaya na iyong Ama sa kalangitan na sakdal. O yun basta mga utos ng Diyos, mga pagsubok ngayon. Ibigin mo yung kaaway mo, ganon. Hindi mo siya gaganti ng masama ang masama kasi sa kanya yung paggiganti. Yung mga pagsubok ngayon, halimbawa may sumuntok sa'yo, huwag mo nang gagantiin paubaya mo na sa kanya yung yung pagiganti sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos, akin ang pagiganti, ako ang magpaparusa. Yung mga pagsubok ngayon, di ba, pag kumuha raw sa'yo, halimbawa, kinuha naman sa'yo yung ari-arian mo, wag mo na raw bawiin din yun. Kasi mga pagsubok ng Diyos yun yung kumuha ng ari-arian mo, ito sabi ng Diyos dito. Pero kung lupa kinuha sa'yo, halimbawa, lupa kinamkam ng ibang tao, ng mayaman, pwede mong ipaglaban, nasa sa inyo na yun. Pero ang utos talaga ng Diyos, wag mo nang bawiin yung mga ari-arian mong kinuha sa'yo. Yun po yung utos ng Diyos. Kasi pagsubok ngayon ito sabi ng banal na kasulatan dito. Mga pagsubok kasi ito ng Diyos dito po sa Lucas 6:28. Pagpalain ninyo ang sa inyo sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Ayun, papanalangin mo pa yung lumalait sa iyo. Sa sumampal sa iyong pisngi, iharap mo naman ang kabila. Ang sa iyo'y mag-alis ng iyong balabal, huwag mong itanggi, pati na iyong tunika. Bigyan mo ang bawat sa iyo'y humihingi. At sa kumuha ng pag-aari mo, ay huwag mong hingin muli. O yung pag kinuha yung pag-aari mo, huwag mo nang hingin muli. Gano'n. Yun po yung sabi ng Diyos Kasi mga pagsubok ngayon yung kumuha. Yung kumuha ng pag-aari mo, huwag mo nang babawiin, mga pagsubok niya yan. Yung mga ganyan, mga utos ng Diyos kasi yun yung pagsubok niya. Huwag mo nang yung mga pagsubok niya, yung mga tukso yan, tutuksuin ka sa mga babae, sa pera, ganon. Tutuksuin ka sa kayamanan. Yun, mga pagsubok po ng Diyos yun. Kasi pag pumasa ka doon, pwede ka sa eternity, ganon. Mga pagsubok po siya. Basta yung tukso, basta sa utos ng Diyos, mga pagsubok niya po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan, yung mga tukso, mga pagsubok ng Diyos yun. Kailangan magtitiis ka sa mga tukso, ganun. Pagtitiisan mo, paglalabanan mo. Ito po sa unang Korinto. Ito po sa unang Korinto 10. Yung mga tukso, yung alimbawa, commandment ng God, kasi yung commandment ng God yung mga tukso para tuksoin ka ng diablo, para magkasala ka, ganun.
Ganun po yun. Pero pag natukso ka, hindi ka naman nagkasala, napigil mo, o yun, alam ng Diyos may takot ka sa Kanya. Gaya ni Abraham na sinubok siya, o may takot siya sa Diyos. Ito po sa unang Korinto 10:13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ng Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ayun, magtitiis ka ng mga tukso. Halimbawa, tinutukso ko sa mga kaaway niya, sa babae o sa pera, titiisin mo yon yung hindi ka magkakasala. O pagka yung natiis mo yon, hindi ka nagkasala, o talastas ng Diyos na may takot ka sa Kanya. O, ganun. Pagka yung natitiis mo yung mga pagsubok niya, kasi hindi kailangan kasing dumating ang kadahilanan ng mga ganyan para subukin yung tao. Gaya ng sabi niya rito sa Mateo, ito sabi niya sa Mateo, kailangan dumating din yung mga, talagang darating yung mga tuksong niya, yung mga pagsubok. Ang mahirap nang yun, ikaw yung pinanggagalingan ng tukso, ng kasalanan, yung mahirap dun. Ikaw yung kasangkapan pa ng mga tukso, kasalanan, o kasangkapan ka ng diablo nung pagkaganon. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito, sa may Mateo 18:7. Sa aba ng sanlibutan, dahil sa kadahilan na ng pagkakatisod. O yung pagkakatisod, yung mga tukso yun, yung magkakasala ka, ibig sabihin. O patuloy ko po, sapagkat kinakailangan dumating ang mga kadahilanan, datapwat sa aba ng taong yung pinanggagalingan ng kadahilanan, at kung ang kamay mo o ang paa mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay o pingkaw o pilay kaysa may dalawang kamay o dalawang pakang ibulid ka sa apoy na walang hanggan. Ay no? Yung mga tukso, ang mahirap doon yung pinanggagalingan ka ng tukso, yung kasangkapan ka ng diablo doon. O kailangan hindi ka pinanggagalingan ng tukso ng kasalanan, yung kadahilan ng ikatitisod ng kapwa mo, ng mga sampalataya, o sabi ng Diyos dito, saba, sabihin kawawa naman daw yun, yung ganun. Kapatuloy ko po, kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa iyo, dukitin mo at yung itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay, na iisa ang mata, kaysa may dalawang mata na ibulid ka sa apoy ng impyerno. Ingatan ninyo, wag ninyong pawalang halagang isa sa maliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. Ayun, pag nagsani ka ng kadahilan ng kasalanan ng isang tao, o sabi ng Diyos dito, sa aba niya, sabihin, kawawa ka nun, sabihin, maimpyerno ka kasi ikaw yung pinanggagalingan ng kadahilan ng kasalanan ay katitisod. Yun, maraming nagpapatisod, di ba? Sa social media lang, maraming nagbobol dyan, o ganun. Babae at lalaki, o. Kaya yun, kailangan mapaglabanan nyo yung mga tukso. Ayun, mga kasangkapan ng diablo yan, yung mga kadahilan ng mga nagpapatisod sa kapwa, o ganun. Pero kung malakas ka naman, kahit malakas ang panampalataya mo sa Diyos, kahit makita mo naman yan, o hindi ka naman matitisod, kasi meron kang Holy Spirit na pampigil. Kailan pipigilin mo yung mga tukso? Yung mga tukso, yung kay dahil ng ikatitisod, o yun yung mga katitisod, sabihin kasalanan po yun. Mga kasalanan, o hindi ka natisod sa salita, sa aral ng Diyos, o isang taong sakdal ka na may kapangyarihan naman pumigil sa katawan. Sabi ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Pag napigil mo, isang taong sakdal ka, na may kapangyarihang pumigil sa katawan. Basta utos ng Diyos, pagsubok niyan. Lahat po yun, lahat. Lahat po yun.
Ito ang wakas ng bagay na kita at narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayun, mga pagsubok na yan. Pagka yung kadahilanan ka ng ikatitisod ng kasalanan, wala kang takot sa Diyos, kasangkapan ka ng diablo nun. Kaya yung mga nagnanakaw dyan sa gobyerno, kasi yung utos ng Diyos, pagsubok yun. Yung mga magnanakaw, di ba, sa impyerno yan, delikado po yun. Kaya kung magbago na po kayo dyan, magbago na po tayo para maligtas po tayo. Ako, inaamin ko po, nagkasala ako sa Diyos dahil hindi ko alam yung commandment doon. Nalaman ko na, inawasan ko na lahat yung mga pagkakasala. Hindi ko na inihandog yung aking mga sangkap sa kasalanan. Inihandog ko na ngayon sa Diyos. Naging kasangkapan niya ako ng kanyang salita, ng kanyang mga aral. Ganon. Basta yung mga utos niya, pagsubok niya yun. Pagka hindi ka natisod, isang tao kang sakdal na may kapangyarihang pumigil sa katawan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Dito po sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Yung pinangako ng Diyos, ano ba pangako niya? Di ba buhay na walang hanggan? Ayun, kung natiis mo yung mga tukso, yung mga pagsubok ng Diyos, yung pinagagawa ng tao, hindi ka nagkasala, isa kang taong sakdal na may kapangyarihan ng pumigil sa katawan. Di ba sabi rito? Ayun, basahin ko sa inyong muli, tapos basahin ko sa inyong muli rito sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Pag natiis mo yung mga tukso, yung mga kaidahilanan ng ikatitisod, bibigay ng Diyos yung pangako sa iyo, yung buhay na walang hanggan. Pagka hindi ka naman natitisod sa mga ganong mga tukso na pagsubok ng Diyos, ikaw yung taong sakdal. Sabi rito sa banal na kasulatan, dito po sa Santiago 3:2, sapagkat sa maraming bagay tayo nang natitisod. Maraming bagay, di ba, tayo natitisod. Isabihin sa mga utos yon, sa mga utos ng Diyos. Kung sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal. Ang gayon, may kaya rin namang makapigil sa buong katawan. May kaya rin pumigil sa buong katawan. Kung di ka naman natutokso, napipigil mo yung sarili sa mga tukso. Kasi mga tukso, sa pera, ganon. Sa pera, sa babae, sa kayamanan, ganon. Basta yung utos ng Diyos, pagsubok yan. Halimbawa, mayaman ka. Sabi ng Diyos, magbigay ka sa mga duka hindi ka naman nagbibigay. Wala kang takot sa Diyos noon, ibig sabihin noon. Wala kang takot. Yung sinasarili mo lang yung kayamanan mo. Di ba sabi sa banal na kasulatan, sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. Kasi nga tayo, kasangkapan lang tayo ng Diyos. Yung kayamanan mo, hindi naman sa iyo yan sa Diyos yan. Sa Diyos. Ang kayamanan, yung ang may-ari, yung nabubuhay magpakailanman. Siya yung may-ari ng kayamanan, yung nabubuhay magpakailanman. Hindi ka naman mabubuhay magpakailanman, di ba? Pag nabuhay ka magpakailanman, yung kayamanan. Yung kayamanan sa Diyos, pagsubok lang yun. Pagsubok lang ng Diyos yun kung susunod ka ba sa Kanya o hindi. Yun, utos ng Diyos yun, yung sa mayaman, magbigay ka. Sabi niya, magbigay ka. Sabi niya nga yun, tinanong nga siya ng mayaman, di ba? Ito sabi ng Diyos dito. Sinubok naman dito ng Diyos yung mayaman dito, sabi niya.
Oh. Sabi niya, ipagbili mo yung kayamanan, ibigay mo sa mga dukha. Oh. Sumunod ka sa akin, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. O, pagsubok ng Diyos kasi yan eh. Kasi yung kayamanan dito, hindi na nananatili. Sabi niya, huwag umasa sa mga kayamanang hindi na nananatili, kundi sa Diyos na masagana nagkakaloob para sa ating ikagagalak. Yung kayamanan kasi rito, hindi na nananatili eh. Yung kayamanang ibibigay ng Diyos, yun po yung nananatili doon sa langit. Tapos, puro ginto na ron, puro ginto sa ikatlong langit. Apakan mo ginto, sasawa ka na ng kayamanan doon. Ayun po yung tunay na kayamanan na hindi lumilipas. Sabi nga, huwag kayo umasa sa kayamanan, hindi na nanatili. Yung mga kayamanan, basta yung mga pagsubok yan, yung utos ng Diyos. O, basahin ko muna sa inyo rito, sa may kasi utos to sa mayaman eh. Utos to sa mayaman, oh. O, pagka ginawa mo to, alam ng Diyos may takot ka sa Kanya. Pero pagka hindi mo ginawa, wala kang takot sa Diyos. Ganun. O, ay kita nyo si Solomon. Yung kayamanan mo, hindi naman sa iyo yan eh. Pagsubok lang ng Diyos sa iyo yan. Sa iyo yan kung nabubuhay ka magpakailanman. O, di ba si Solomon, mayaman na. O, asa na si Solomon? Wala na. O, asa na yung kayamanan ni Solomon? O, wala. Kasi pagsubok lang ng Diyos yan. O, yung kayamanan ni Job, asa na? O, di ba wala? Hindi niya naman nadala sa... Galang si Job, naligtas yun sa langit. Pagsubok lang ng Diyos yan, yung mga kayamanan, kung susunod ka ba sa Kanya o hindi. Kasi utos sa mayaman magbigay. Ito po sabi ng Diyos dito sa unang Timoteo 6:17. Ang mayayaman sa libutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsigawan ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin, sa pamamahagi. O utos ng Diyos yun sa mayaman eh. Magbigay ka maibigin ka dapat sa pamamahagi. Kasi yan eh, pagsubok lang sa'yo ng Diyos yan eh. Ang katawan ng tao, bisan lang ng Diyos yan. Kung makaspasa ka sa utos niya, o karapat-dapat ka sa buhay na walang hanggan, ganun. Basta utos niya, pagsubok niya yan. Kaya yung mayayaman niya, magbigay na kayo sa mahirap. Utos na yung Diyos yung pagsubok ngayon. Pagka yung di ka sumusunod, o alam ng Diyos yun, wala kang takot sa Kanya. Yun po yung nasa Biblia, yung mga hindi sumusunod sa Kanya. Walang takot sa Diyos yun. Mamaya basahin ko sa inyo. Walang takot sa Diyos yung mga ganyan, yung mga kasi... Sabi nga sa nakakaalam ng mabuti, hindi niya ginagawa. Ito'y kasalanan sa kanya. O kasalanan mo yan kasi utos yan sa mayayaman eh. O ganun po. Ito sabi, kita nyo nga itong mayaman dito, sinubok ng Panginoong Hesus dito. O kita nyo rito. O sabi ng Diyos doon, kahirap-hirap makapasok ang taong mayaman sa karya ng langit, di ba? O magaan pa yung kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Yung mga pagsubok kasi ng Diyos yan, yung kanyang mga utos. Lahat po ng utos ng Diyos, pagsubok na yan. Ito yung ito yung sabi rito ng Diyos sa yung mayaman. Ito po sa may sinubok ng Diyos Diyos, sabi niya, ipagbili mo yung kayamanan. Sumunod ka sa akin, magtatamo ka ng kayamanan sa langit. O, di ba? Kasi mga utos ng Diyos yung mga pagsubok niyan. Ito po sa Mateo 19:16. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Tatapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. O kita mo nga, ingatan yung mga utos. Sabihin, sundin yung utos kasi mga pagsubok yun eh. Sinabi niya sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus,
Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya. O no, iningatan mo yon kasi mga pagsubok ng Diyos yun. Huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalan mo ang iyong ama at ang iyong ina at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, umayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga duka. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Tatapat ng marinig ng binatang ganitong panalita, ay umaon siyang namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Yun, mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Sa impyerno yun. Kasi pagsubok ng Diyos yun yung mga utos niya. Ganon, basta utos ng Diyos, pagsubok ngayon. Patuloy ko po. At muling sinasabi ko sa inyo, mag-aampa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Magang para yung kamelyo na pumasok sa kaharian ng Diyos kaysa taong mayaman. Kasi nga, pag pumasa ka sa pagsubok, karapat dapat ka sa langit noon. Kasi, sabi nga siyang hindi natititsud sa salita, isang taong sakdal, di ba? Ito, ginanap niya na yung utos dati. Ang kulang pa sa kanya, yung kayamanan niya, ipagbili niya para makapasok siya sa kaharian ng langit ayaw niya, di ba? Sabi niya, ayaw niya. Ganon. Hindi siya karapat dapat sa langit nun. Pero yung mga apostol, sumunod sa Panginoong Hesus. Sumunod sila, sumunod siya. Sumunod silang lahat. Sabi nga kay Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako? Panginoon, iniibig mo ako. Iniibig ko kayo kaysa rito. Kasi marami silang nahuling isda. Maraming nahuling isda. Kasi kayamanan yun Pedro, iniibig mo baga ako kaysa mga ito? Panginoon, iniibig ko kayo. Pakanin mo nga kayo mga batang tupa. Di ba? Ayun, kailangan mas mahal mo yung Diyos, yung pagsunod sa Kanya. Kasi yung mga kayamanan, hindi po yung nananatili. Ang kayamanang nananatili yung sa Diyos. Pagsubok lang ng Diyos, yung mga lahat ng nasa sanlibutan. Pagsubok pa yan. Tanyo to si Pedro. Sabi sa kanya ni Pedro rito, yung mga apostol sumunod Sumunod yung mga apostol. Yung mga kayamanan nila, inaari nilang suka lamang mga basura lang yun. Mata mo niya lang ang buhay na walang hanggan, di ba? Sabi ni Apostol Pablo. Gayun din si Pedro. Ito sabi ni Pedro po rito. Nung sumunod sa Panginoong Yesus sa pagsubok, ito sabi ng banal na kasulatan dito po sa Mateo 27. Na magkagayon, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano baga ang kakamti namin? Iniwan ni Pedro yung lahat ng tinatangkilik niya di ba? Sumunod sa Panginoong Yesus. Kasi mga pagsubok ng Diyos yun. Iniwan ni Pedro. Gaya ni Pablo, iniwan niya rin yung mga pakinabang niya. Mata mo niya lang yung Panginoong Yesus, yung buhay na walang hanggan. Patuloy ko po. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa iyo, na kayo nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkauupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ni Israel. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay at mga kapatid na lalaki o kapatid na babae o ama o ina o anak o mga lupa dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Kita nyo nga yung kapalit. Doble-doble pa, di ba? Doble-doble. Pagka sumunod ka sa kanya, doble-doble pa yung ibibigay ng Diyos.
o magmamana ka na ng buhay, o tapos magsisipa, o tatanggap ng tagi-100, o tagi-100 pa pala yung kapalit nun, yung iiwan mong lahat ng kayamanan mo, tatanggap ka pa pala ng tagi-100 pagdating sa langit ganun Kasi yung mga kayamanan dito, hindi po nananatili. Sabi nga, wag umasa sa kayamanang hindi nananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob para sa ating ikagagalak. Kasi yung mga utos ng Diyos, pagsubok niya po yun, lahat po yan. Mamaya abangan nyo lang ang mga pagsubok niya yan. O kita nyo rin to si Apostol Pablo, no? Ito si Apostol Pablo naman nung sumunod siya sa Panginoong Yesus. Kasi alam ni Pablo yung magkakamit siya ng 10, di ba? Time is 10 pala yung kapalit ng kayamanan mo, yung ginawa mong iniwan mo, no? Time is 100 pala yun yung iniwan mong kayamanan dito sa sanlibutan. Time is 100 pagdating sa langit, tapos magmamana ka pa ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, magmamana ng tagi-100 ng ibayo at papagkalooban pa ng buhay na walang hanggan. Time is 100 pala ang kapalit nun pagka yung ginagawa mo yung utos niya, yung iniwan mo yung lahat ng kayamanan mo, time is 100, nakasulat po dun. Ganun po, ito sabi ni Pablo rito. Si Apostol Pablo naman, ito sabi ni Apostol Pablo, iniwan niya yung lahat ng kanyang tinatangkilik. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Ito sa 3:9. At ako'y nasumpungan sa kanya na walang katwirang aking sarili. Dito po sa 3:9 ng Pilipos. At ako'y nasumpungan sa kanya na walang katwirang aking sarili, kundi ang katwirang sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwirang ng buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli, at ang makisama sa kanyang kahirapan. At ako'y matutulad sa kanyang pagkamatay. Inari niyang suka lamang. Ito sabi ni Pablo dito. Sa 5 naman. Dito sa 5. Sa 3:4 ng Pilipos. Bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. At tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin. Hebreo sa Hebreo, tungkol sa kautusan ay para sa iyo. Tungkol sa pagsisikap ay nag-uusig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan, nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman ang mga bagay sa akin pakinabang ay nainari kong kalugian alang-alang kay Kristo. Inari niyang kalugian ng lahat ng mga bagay. Sumunod siya sa Panginoong Yesus, sabi niya rito. Basahin ko sa inyong muli dito, sa Pilipos 3:7-8. Inari niyang kalugian ang lahat ng mga bagay, yung pakinabang niya. Suka lamang, parang basura, sabi niya rito. Dito sa masunod niya lamang ang Panginoong Yesus. Kasi time is 100 pa lang sabi ron Pagkakalooban ng 100 ibayo. At magtatamo pa ng buhay na walang hanggan. Kita nyo nga, pag iniwan mo yung lahat ng bagay sa'yo, time is 100 pala yun, Sabi ng Panginoong Yesus. Basahin ko sa inyo rito, sa may Pilipos. Gayunman, ang mga bagay sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugian, alang-alang kay Kristo. Nagpakalugi si Pablo, di ba? Oo nga, lahat ng mga bagay inari kong kalugian dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugian ng lahat ng mga bagay. Inari kong
Sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. O inari niyang sukal, mga basura lang yung mga nasa sanlibutan. Inari niyang sukal. Kasi nga yung pagsunod sa Panginoong Yesus, time is 100. Tapos pagkakalooban ka pa ng buhay na walang hanggan. O pagka hindi ka naman sumunod, o wala kang takot sa Diyos, karapat-dapat ka sa impyerno. Ayun po yung ibig sabihin nun. Kasi mga walang takot sa Diyos, yung pinanggagalingan ng kasalanan, o walang takot sa Diyos yan, o sa impyerno po yung ganun. O yun, si Pablo, di ba, sumunod din. Inari niyang kalugian lang, mga sukal lang, mga basura, o nagpakalugi siya, alang-alang sa Panginoong Yesus. Kasi nga, time is 100 yung reward mo, tapos, God giving you everlasting life, di ba? Yun sabi, basta sundin natin yung utos niya. Kasi mga pagsubok yun. Ang pagsubok kasi ng Diyos na mabigat, yung mabigat na pagsubok niya, yung sa laman. Kung kayo pinapatubayan ng Espiritu, hindi nyo gagawin ng pita ng laman. Yun, yung mabigat na pagsubok yun. Yung pita ng laman, di ba, yung mga kalibugan, yun, pagsubok ng Diyos yun. Pag naiwasan mo yun, okay lang yung kalibugan mo sa asawa mo, ganun. Pero pagka sa iba, hindi, sumuway ka, wala kang takot sa Diyos. Kasi yung mga pagsubok ng Diyos, yung gusto natin, yung gusto natin, yung mga pagsubok ng Diyos. Ganun, yung iniibig natin, ganun, yun yung mga pagsubok ng Diyos. Ito, sabi ng banal na kasulatan, mga gawa ng laman, yung pinapatigil ng Diyos sa atin, hindi natin gagawin, di ba? Sabi rito ng Diyos dito, yung mga gawa ng laman. Kasi ito yung gusto ng tao, yung mga kalibugan Ayan yung pagsubok ng Diyos yun, yung mga ganon. Pero pagka okay lang yung sa asawa mo, yung over ka sa kalibugan, masama po sa Diyos yun. Kailangan isa lang. Ang mahirap doon, sanika ng pagkakasala, tukso ka dyan, sasayaw ka sa social media, sa impyerno ka, kasi ikaw yung kadahilanan ng ikatitisod ganun. Kaya kung meron man diyang na, magbago na kayo, pwede naman magbago, di ba? Pwede man magbago ng pamumuhay, pwede naman yun Pwede mo magbalik loob sa Diyos Para hindi po tayo ma-impyerno, ganun. Sinasabi ko lang po sa inyo. Kasi mga pagsubok ng Diyos yan yung gusto natin. Yung gusto natin yung kalibugan, sobra tayo sa laman, di ba? Yung hayag ng gawa ng laman, gano'n. Pag naiwasan mo yon, kasi pagsubok ng Diyos yun. Kung nasiyahan ka sa asawa mo, okay yon, sa asawa mo lang. Hindi ka nagnanasas ng iba, pwede yun. Lumalakad ka sa espiritong gano'n. Ayaw ng Diyos kasi yung sobra, mga pagsubok yun. Ito mabigat na pagsubok sa Diyos. Yung mga gawa ng laman. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Tayo gusto natin laman Kasi laman tayo, tao. Paano ka makapasok sa buhay na walang hanggan kung di ka susunod sa Diyos? Pagsubok niya nga yun, yung utos Ito po sa Galatia 5:16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. At hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Hindi mo gagawin yung pita ng laman. Ibig sabihin, yung mga sobra sa laman, hindi mo gagawin yun. Kasi ang pag-ibig, yun sa asawa mo lang. Pero yung over ka na, gawa na ng laman po yun. Yung papalit-palit ka, iba-iba ka ng asawa, gawa na po lang laman yun. Pinag-aaralan ko kasi maigi to, gawa ng laman na yun, yung over na. Kailangan sa asawa mo lang, okay lang po yun. Ito mabigat na pagsubok kaya sabi nga ng Diyos sa Timoteo, di ba? Iwasan mo ang masamang pita ng kabinataan magsanay ka sa kabanalan. Ano ba yung pita ng kabinataan? Kasi dumaan naman tayo lahat dyan, di ba?
sa kabinataan, yung teenager tayo, meron tayong pagnanasa, pinaiiwasan nga ng Diyos yun yung mga sobra sa kalibugan, di ba? O ba yun? Yun, pagka nakapasa ka ron, kasi utos niya yun yung mga hindi pa nakakaalam, no? Ito, alam nyo na, kailangan magpigil tayo sa gawa ng laman, di ba? Kaya magpigil sa masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, di ba? Sabing ganon sa Pedro. O yun, mga pagsubok ng Diyos yan, pagka hindi ka nagtitiis, o hindi mo pinipigil yung nang gawa ng laman mo, o wala kang takot sa Diyos yun. Ibig sabihin nun, karapat dapat ka sa mahatulan nun. Ganun. Sabi nga ang kasalanan ng iba ay hayag. Nagsisipang muna sa paghukom. O ano ba yung kasalanan? Yung pagsalangsang sa utos, di ba? Sino mang sumasalangsang sa utos, kasalanan, di ba? Sabi ron sa ang kasalanan, pagsalangsang sa utos, di ba? Sabi sa Santiago, sa may 1, ito yung mga pagsubok ng Diyos to. Basahin ko sa inyo muli dito. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. At hindi niyo gagawin ang mga pita ng laman. Yun, pagsubok ng Diyos yun. Ito, sabi ng Diyos dito, at hayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito, pakikiapit, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagtataniman, mga pagtatalo, panibugo, pakikialit, pagkakaalit, mga pagkapikampi, mga pagkababahagi, mga hidong pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito, aking pinagpaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpaalala ng una sa inyo ng mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay di magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kita nyo nga, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Gusto ng Diyos, lumalakad tayo sa kanyang utos, sa Espiritu. Yung utos po, yun po yung Espiritu. Ang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu, at pawang buhay. Kalalakad tayo sa utos ng Diyos. Kasi mga pagsubok po ng Diyos lahat yan, yung mga utos niya. Kita nyo nga yung mga apostol, sumunod, di ba? Inari niyang kalugyan lamang. Basta utos ng Diyos, pagsubok yun. Basta kasi yung gusto natin, yun yung pagsubok ng Diyos, yung panglaman. Gaya ni Abraham, di ba? Sinubok si Abraham ng Diyos. Yandog mo yung anak si Isaac. Yung mahal natin, yung gusto natin, kasi yung pagsubok ng Diyos Pagka nasubok ka ng Diyos doon, sa mga utos niya, na may takot ka, bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ito si Abraham, sinubok si Abraham dito, ng Diyos. Na iandog niya si Abraham. Yan ang gusto natin, yung nasa natin. Ayun yung pagsubok ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Henesis, mabigat na pagsubok to kay Abraham, di ba? Yung anak niya, ihandog niya para patayin. Pero nung nakita ng Diyos, na may takot siya, pinigilan siya ng Diyos, di ba? Ng anghel. Ganon, mga pagsubok ng Diyos kasi yung utos Pagka sumunod ka ron, ito po yung istorya kay Abraham. Dito po sa Henesis 22:5. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito, 10 asno at ako at ang batay paroroon doon. At kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy at handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. At dinasa kanyang kamay ang apoy at ang sundang at sila ay kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, ama ko. At kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit naroon ang korderong pinakahandog na susunugin. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko.
Ano pa sila'y kapwa yumaong magkasama. At sila'y dumating sa dakong sa kanya sinabi ng Diyos at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at itinayo ang kahoy at itinalian si Isaac na kanyang anak at nilagay sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at tinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. At sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanyang sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw natatakot sa Diyos. So parang hindi mo tinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Ay no, pag sumunod ka sa Diyos, may takot ka sa Kanya, alam niya yon, ganun. Kasi lahat ng gawa natin, nakikita ng Diyos yan. O sinunod mo yung utos ng Diyos, nagpautang ka, o di ba? O kinuha yung pag-aari mo, hindi na mo na binawi, o mga pagsubok ng Diyos po yun, ganun. Halimbawa, lupa yung kinuha sa'yo, o kinuha ng kung sino man, o pwede mo rin naman yung hindi bawiin din, kasi nga, o kung wala kang laban, ganun, di ba? Pinalayas ka, o okay lang yun, kasi mga pagsubok ng Diyos yun, yung inagawan ka ng kayamanan. O ganun. Ayun, si Abraham, di ba, nasubok? O talastas kung natatakot ka sa Diyos, sa parang hindi mo tinanggi ang iyong anak. O yun. Nung nasubok siya, pinagpala siya. Ganun yung mga, basta utos ng Diyos, pagsubok po lahat yun. Ito nyo to, sa may ano naman to, yung inagawan ng kayamanan, o hindi mo na kinuha, o pagsubok ng Diyos yun. Yung mga ganon. Ito po sa Hebreo 10:34. Sapag kayo nangahabag sa mga tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. O yun, inagawan ka ng pag-aari, di ba? O sabi rito, palibas sa inyong nalalaman, mayroon kayong sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. O yun, huwag ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. O yun, inagawan ka ng pag-aari, o huwag mo nang bawiin. Kasi nga dito nakasulat, inagawan din sila ng pag-aari, hindi na nila inano. Kasi meron silang gantimpalang sa langit. Gano'n, sabi nga, yung kumuha sa'yo, kumuha na yung pag-aari, huwag mo nang bawiin, di ba? O, nikawan ka, huwag nang bawiin, sabi ng Diyos. Ayun, mga pagsubok po ng Diyos yun, yung kanyang mga utos. Basta utos po ng Diyos, mga pagsubok niya. Pag pumasa ka, o pwede ka sa karapat dapat ka sa buhay na walang hanggan. Ito po sa sa hukom. Ito sa hukom mo. Utos sa mayaman, di ba? Magbigay. Yung mayaman nga, pinabebenta yung kanyang pag-aari sumunod sa Panginoong Hesus, no? Ang kapalit pala nun, 100 times, di ba? Pag ginawa mo yung utos ng Diyos. O 100 times. O di ba? O magbigay ka sa mga dukha. O 100 times ang kapalit noon, yung mga mayaman diyan magbigay na. Sabi nga maubos man na yung gawin yung pagkaibigan ng kayamanan ng sanlibutan. At kung kayo magkulang, may tatanggap naman sa inyo sa mga walang hanggang tabernakulo. Di ba sabi ng Panginoong Hesus? Di ba? Kung kayo magkulang, may tatanggap naman sa inyo sa walang hanggang tabernakulo. Tanggap ka naman sa langit no, kaya maubos yung kayamanan mo, di ba? Sabi ron sa Lucas, ito sabi rin sa Lucas. At kung kayo magkulang, ito, basahin ko sa inyo rito sa Lucas. Yung magkulang ka naman ng kayamanan paubos man daw yung kayamanan mo, may tatanggap naman sa iyo sa buhay na walang hanggan. Ito sabi ng Panginoong Hesus dito. Dito sa Lucas 16:9. At sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamagitan ng kayamanan ng kasamaan, upang kung kayo'y magkulang, ay kanyang tatanggapin kayo
sa mga walang hanggang tabernakulo. O tatanggapin ka doon sa walang hanggang tabernakulo sa buhay ng walang hanggan. Pagka naubos yung kayamanan mo, no, ginawa mo yung mga utos ng Panginoong Hesus. O yun, may tatanggap naman sa inyo. Kasi mga pagsubok ng Diyos yun, yung mga utos. Ito po sa hukom. Ito po sa hukom, no. Ito yung una to, yung kapanahunan po to ni Josue. Sinubok yung mga Israel kung susunod ba sila sa Diyos o hindi. Hindi na pinalipol yung mga ibang bansa kasi sumuhay sila sa utos ng Diyos nun eh. Kaya eto, sabi ng Diyos dito, hindi ko na sila palalayasin yung taga-ibang bansa para masubok ko yung sila, yung mga tao sa pamagitan ng mga taong hindi rin sumusunod sa utos ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa hukom 2:20, at ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel. At kanyang sinabi, sapagkat sinalangsang ng bansang ito ang aking tipan, na aking niutos sa kanilang mga magulang, at hindi dininig ang aking tinig. O yung tipan kasi ng Diyos, kasunduan yun yung batas. Pagka nakasunod ka, karapat dapat ka sa buhay na walang hanggan. Hindi ko na naman palalayasin, pasarap nila ang sino man ng bansang iniwan ni Josue nang siya'y mamatay. Upang sa pamagitan nila ay aking masubok ang Israel, kung kanilang susundin o hindi ang daan ng Panginoon upang lakaran nila, na gaya ng lakad ng kanilang mga magulang. Ayun hindi na palalayasin yung mga taga-ibang bansa para masubok yung mga tao kung susunod ba sa Diyos o hindi. Ganon. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan dito. Kung lalakad ba sila sa aking utos, ito sabi ng Diyos, basahin ko sa inyo. Upang sa pamagitan nila, aking masubok ang Israel, kung kanilang susundin o hindi ang daan ng Panginoon upang lakaran nila, na gaya nilakad ng kanilang mga magulang. Sabihin, yung daan ng Panginoon, yung mga utos po yun, kung susunod ka ba o hindi. Mga pagsubok ng Diyos yun, mga utos. Dito sundin nyo na yung utos ng Diyos, mapapabuti po tayo sa buong mundo. Kasi yung mga utos niya, pagsubok po yun. Hindi naman kasi alam ituro ng mga bulaang pastor to eh. Ako, sugo ako ng Diyos eh. Kaya nasasabi ko sa inyo to. Pinatuturuan kayo sa akin. Mga pagsubok ng Diyos yun, yung mga kanyang mga utos. Kung masunod mo, kasi yung utos niya, bautismong apoy yun. Kung masunod ng tao. Ito po sabi sa banal na kasulatan dito rin. Dito po sa Exodo. Sa Exodo 4. Na magkagaya sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, kayo'y aking paulanan ng pagkain mula sa langit, at lalabasan at pupulutin ng bayan araw-araw, ang bahagi ng bawat araw, upang aking masubok sila, kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Kung lalakad ka ba sa utos ng Diyos o hindi. Yun ang sabi rito sa Exodo 4. Ganon. Pagka yung dumakad ka ron, sumunod ka sa utos, kasi pagsubok din yung mga utos. Sabi magbibigay yung mahiyayaman, di ba, sa dukha. Sumunod ka o maliligtas ka, tapos times 100 pa yung iniwan mong kayamanan, di ba? Times 100, sabi ron sa Mateo. Tatanggap ng 100 ibayo. At pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya kayo mayayaman dyan, magbigay na kayo. Saka yung mga magnanakaw dyan sa ating gobyerno, iwasan nyo na yung pagnanakaw. Kasi nga, hindi papasok sa langit ang magnanakaw, di ba? Kasi utos ng Diyos, pagsubok yun. Basahin ko sa inyo muli. Na magkagay sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, kayo aking paulanan ng pagkain mula sa langit, at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw, ang bahagi ng bawat araw, upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. Kung lumakad ka sa utos ng Diyos, maliligtas ka. Kung hindi,
O wala, doon ka sa impyerno pupulutin. Ganun po yun. Pupulutin ka ron sa impyerno. Kasi wala kang takot sa Diyos eh. Hindi ka sumunod. O, ganun. Kasi yung utos ng Diyos, pagsubok yun. Halimbawa sabi ng Diyos, huwag mong tanggihan, eh sa'yo yung nanghihingi o nangungutang. O kung may pera ka naman, magbigay ka. Sabi kasi kaya nga dyan di ba, kahit kapatid mo, hindi ka bibigyan. Hindi nila kasi alam yung utos. Yung pastor nila, mga bulaang propeta. Maraming bulaang propeta, yung mga hindi alam yung aral ng Diyos. Mga nangangaral lang dahil sa pera. O yun, pagka yung sumunod ka sa Diyos, alam niya may takot ka. Gaya ni Abraham, huwag mong buhatin ng yung sundang sa bata. Talastas ko ngayon, natatakot ka. O ganon. O yun, pinagpala si Abraham, di ba? O minana niya yung buong lupa, yung lupain dun sa ano. Kasi pagka yung wala kang takot, eto pagka hindi ka sumunod sa Diyos, o wala kang takot sa Kanya, ito sabi ng banal na kasulatan. Walang takot sa Diyos yan, yung mga sumusuway sa utos, tapos yung mga pinanggagalingan ng kasalanan, yung mga pastor na sumay sa utos, managdag sa dagdag ng aral, utos, wala pong takot sa Diyos yan. Labas po kayo dyan. Sumunod na lang po kayo dito sa akin, tapos sundin yung utos ng Diyos. Ito, walang takot sa Diyos yan, yung mga sumusuway sa utos ng Diyos. Ito po sa banal na kasulatan. Sa may mga awit, 36:1. Ang pagsalangsang na masama ay nagsasabi sa loob ng aking puso. Walang takot sa Diyos sa harap ng kanyang mga mata. Ay no? Walang takot sa kanyang mga mata sa pagsalangsang na masama. Ayun, pagka sinuway mo yung utos ng Diyos, wala kang takot sa Diyos. So, wala kang buhay na walang gano'n kasi nasubok ka na, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Sabi nga, di ba, maubos man ang yung kayamanan, o may tatanggap naman sa inyo sa walang hanggang tabernakulo. O sabihin, ligtas ka nun. Tapos, times 100 pa yung kayamanan ibibigay sa iyo ng Panginoong Yesus. Di ba? Sabi niya ron sa 19. God bless po. Ayun po yung ating paksang natapos. Sana, naintindihan nyo, lahat ng utos ng Diyos, pagsubok ngayon. Kaya sundin po natin kasi pagka hindi po tayo sumunod, wala po tayong takot sa Diyos doon, ayon po sa Biblia. And po, God bless po, ingat po. Thank you for joining this, my live discussion from Holy Scripture to God, from God. God bless, ingat. Thank you for joining this, joining watch. Thank you po. Be careful to everyone. God bless.